Hello guys! Ayan, so ako ulit sa Auntie Arlene. So ngayon, medyo matagal ako bago naka-video ulit. So yun, umalis lang sila kaya ako, so mabilis ang video lang ito. So sagutin na natin yung tanong natin isang sisi. Sabi niya about doon sa pag natapos daw ba yung house chores niya, pwede daw ba magpahinga? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong pili. Kahit mga 1 hour lang. Ayun. So, hello sis. Salamat sa tanong mo kasi nga para sa mga, kasi di ba ikaw yata nasa Pinas ka pa pero mag-work ka dito sa Singapore. So, yun. Kung hindi na-discuss to sa'yo during interview kasi hindi naman lahat parang i-open up during interview sa'yo ng amo mo. So, yun. Ang masasabi ko lang is karamihan po ng mga employer dito pagdating natin sa bahay nila, parang ino-orient tayo sa kung ano yung mga rules and regulations ng bahay nila, kung ano ba yung mga task natin, kung ano ba yung mga rules nila sa bahay nila. So yun, at isa rin po dun yung pagtatrabaho natin. Minsan, based on my experience, so yun ang isa-share ko lang sa inyo is yung sa experience ko. Pero iba-iba dito guys kasi sa dami ng mga employer dito. Tsaka depende din kasi po yan sa kung ano yung mga needs nila or kung ano ba yung mga pangangailangan talaga ng employer natin. So yun, katulad dun sa akin, dun sa first employer ko, pagdating ko doon, hapon na kasi ako nung nakuha, hindi nila ako pinagtrabaho or diniscuss sa akin yung mga bagay-bagay, yung mga sabi niya magpahinga ka, ganyan-ganyan. Tapos kinabukasan yun. Doon, nung kinabukasan, may binigay sila sa akin na copy ng everyday na tasks ko o house chores ko. Nandoon yung maglilinis ako ng sahig, nandoon yung, except sa pagluluto, hindi talaga ako pinagluto nila. Tapos, ayun, yung mga trabaho ko talaga, hindi ko na isa-isayin sa inyo kasi masyadong mahaba yun guys. So yun, so meron akong time na, ang tawag doon, maglinis or kung mag-delete ng halaman or kung mag-washing ng mga damit. Hindi kasi everyday yun sa kanila mag-washing kasi mag-asawa lang yun sila at saka yung baby na alagaan. Kaya lang sila nag-hire ng helper kasi nga magkakaanak sila. So yun. Kaya kasi nung na-hired nila ako is 1 month after nila ako ma-hired, doon pa lang yung schedule ng cesarean ng amo ko. So bali, in advance lang nila akong kinuha sa agency, in advance nila akong kinuha para ma-train ako. So yun. Kaya nung nandun ako, nung first month ko talaga guys, meron ako doong schedule ko na every afternoon meron akong tea break na tinatawag o coffee break. So yun, may 1 hour talaga ako. Kahit anong oras yun, nandun yun sa akin, may tea break ako, 1 hour tea break ko. So nandun ako, pwede ako magdutot ng cellphone, pwede akong tumawag sa bahay o kung anong gusto kong gawin within 1 hour, yun lang. But after nun, trabaho. So yun, ang paggamit ko ng cellphone nun guys is palihim. So syempre hindi sasapat yun, Pilipina tayo, hindi sasapat yun, cellphone is life tayo, diba? So yun, hindi sasapat talaga yung yung 1 hour lang. So yun guys, may sasabihin ako sa inyong, wag niyo akong kayahin ginagawang kanutihan ni auntie nyo. So yun ang ginagawa ko nung dati guys is kunwari magsa-CR ako, daladala ko sa CR, sinisingit ko lang sa dito ko, daladala ko yun, tapos ako, cellphone ako, or tawag doon, pagising ko sa umaga, syempre daladala ko yung cellphone ko, pagkabig, syempre mo na yung gamit mo yung cellphone mo, diba, dadalhin mo na yung sa locker ko, doon sa lagayin ko, cabinet ko. Ginagawa ko niyan, kasi sa may cabinet ko, wala naman CCTV dyan, pero marami akong CCTV talaga doon, pero yung CR ko, tapos yung yung parang locker ko, yung cabinet ko, ganun. Kasi yung mga guys, yung mga gamit ko hindi nakalagay doon sa kwarto ko. Meron talaga akong parang doon talaga siya nakalagay. Kasi yung kwarto ko nun is parang study room yun pag-araw. So wala siyang parang cabinet na pwedeng paglagyan. So yun, meron sila na parang stock room. So doon nakalagay yung may cabinet sila doon na doon nakalagay yung mga gamit ko. Hindi siya stock room na yung doon lang nilalagay yung mga roll tissue, yung mga bigas, yung mga grocery ting something. Tapos yung mga maleta, ganyan. So yun,
ang ginagawa ko, pagising ko, syempre, maliligo ako niyan. So, ang ginagawa ko niyan, dala-dala ko hanggang toilet yung yung cellphone ko naka-silent lang. So, yon. Ayan, sa auntie nyo medyo naughty noon. So, yun. Kasi hindi nga talaga sasapat, guys. So, discarding malupit na lang tayo. So, yun. Pagka nandito na kayo niyan, malalaman nyo yan. Kasi nga, nasa rules ko kasi na bawal gumamit ng cellphone during working hours. Pero except pag tea break ko. So, yun. Kaya, dito sa mga amo, pero dito sa pangalawang amo ko, open ako sa cellphone. Kita nyo naman, guys, nakapag-vlog pa ako. So, yun. As long as, hindi siya during nagtatrabaho ko, magsa-cellphone ako. Hindi. Pagka may pahinga-pahinga, dito naman sa pangalawang amo ko, wala silang sinabi sa akin mga tea break na 1 hour, ganyan. Pero ako na lang yung nag-ano sa sarili ko na sa tuwing hapon is ako niyan. Nagkakape talaga ako, guys. So, nakasanayan na lang na amo ko. Nung una nga sabi nila sa akin, mahilig daw ako magkape. Sabi ko, yes. Sabi ko ganun kasi sabi ko, nawawala yung antok ko. Sabi ko, mahilig talaga ako magkape. So, yun. Nakasanayan na lang nila tuwing hapon. Matik na yun sa kanila. Nakikita nila kung nakaupo dyan, nagkakape ako, ganyan. So, yun. So, kaya talaga ako, guys. Siguro nasanay na lang din ako na yun na talaga. Kasi pag pinakitaan mo kasi sila, guys, ng medyo, pero sa una ha, wag nyo silang pakitaan ng kamalditahan nyo agad ha, ng parang bossy-bossy ha. Pag medyo matagal na kayo, yun, pero yun, ang tawag doon, kaya sa'yo sisi, depende sa magiging amo mo, kung kung hindi na-discuss sa'yo yan, mas okay yung expect mo yung worst, pero pwede mo naman itanong yun sa employer mo na pwede bang ganun, ganito, ganyan. So, sa umpisa, pagka syempre bago ka pa lang sa amo mo, pakikiramdaman ka muna nila niyan, kung anong klase ka. Kasi nga yung ako dun sa una kong amo, sabi ko nga, I finished my work already. It's okay, you can rest. Ganun ang nila. So, yun. Kaya pagka may din ako doon, kahit may tea break ako, natapos ko yung trabaho ko. Kasi may schedule lang ako, guys, na sinusundan. Pag natapos ko yun, tapos na. Nung nagkaroon na, nandyan na yung baby, din ako magkanda ugaga. Kahit tea break ko, nawawala na talaga ako sa oras talaga kasi hirap talaga pagka may newborn. Tapos sa gabi, pa kami, salitan pa kami, may mga task pa kami kasi ako yung nagpahihili dun sa bata, yung tatay yung nagpapaburp, yung nanay yung nagpapadede kasi breastfeed. So kahit gabi ngarag kami, so yun, kahit sabihin mong wala talagang pahinga, kahit bigyan man nila ako ng chance na magpahinga sa araw, hindi ko na magawa kasi talagang hindi ko na maano yung trabaho ko plus alaga ng bata. Kasi pag hindi mo kasi yan yung bata, tatawagin ka nagpupo, tatawagin ka nagwiwi, tatawagin ka maliguan yung bata, patulugin yung bata, tapos maglilinis ka pa ng mga bottle ng bata. Wala yun sa mga schedule ko nung una. Kaya marami ang nabago nung dumating yung nagkaroon ako ng alagang baby. Kaya kahit gusto kong magpahinga, hindi ko na magawa. So, yun. Kaya, sisi, pwede sa side ko, dito, sa sa pangalawang amo ko, hindi nila ako sinabihan na, may oras ako na dapat pahinga. Hindi katulad nun sa una, may schedule talaga ako na may isang oras ako na pahinga. Alam ko talaga yun, na pwede akong gumamit ng phone, pwede ako isang oras akong, kahit tumilata ako dyan, walang problema, pwede ako matulog. Pero kasi, guys, katulog ako, kumbaga, allowed ako matulog ng araw, kasi nga paggabi, nagbabantay din kami ng baby, nagpapatulog ako ng bata. So, kumbaga, given na yun. Pero hindi ako natutulog, guys, kasi sumasakit lang ulo ko pag kulang ako sa tulog sa araw. Parang pagising ko, sakit-sakit talaga ng ulo ko, ang bigat ng pakiramdam ko. So, hindi ko rin sinasana yung sarili ko. Pero pwede, dun sa una ko. Pero dito sa pangalawa ko, hindi. Pero, mas marami akong pahinga dito, guys. Sa totoo lang, dito sa pangalawang amo ko. Kasi pag natapos ko na yung task ko, wala na. Nanonood yung lola, kasi halos dalawa lang kami ng lola dito sa bahay. Nanonood siya ng TV, makikipanood din ako sa kanya, or stay lang ako dito sa kwarto. Pero hindi nga lang ako pwede mahiga. I mean, hindi ako pwede matulog, ganun, hindi. Kasi, walang sinabi sa akin, ganun. So, pwede ako makapag-cellphone, pwede akong, hindi naman sila ganun kahigpit. So, yun. Kaya, okay lang din ako. At saka, hindi naman ako matulog din kasi pag araw ay sumasakit yung ulo ko. So, yun na lang, sis. Depende na lang pag dumating ka, pag hindi yan sinabi, kasi sasabihin yan, for sure, sasabihin yan sa'yo kung ano yung house chores mo. Tapos, anuhan mo na lang yung amo mo. Sabihin, parang yung pangiti ba na pabiro na lang, ma'am, how about if I finish my is it, kung malakas ang loob mo, pag gawin mo na lang na pabiro, parang feeling close ba kayo, ganun. Pero pag tingin mo, may stricta yung amo mo, wag na. So, yun, pakiramdaman mo muna sa una. Pero sa bandang huli naman yan, sis, pag nakasanayan ka na nila, hindi na yan maghihigpit-higpit pa sa'yo.